Magandang araw mga kapuso, episode 341 na tayo nang abot kami na pangarap. Napadpad nga rito si Moira sa karinderya na to, no? At napagtanungan niya yung isang owner, yung babae. Sabi ng babae, ikaw na naman? Kung ganun kilala mo ko, oo, ikaw yung babaeng pinagpalimusan ko kanina. Tapos pinaghagisan mo lang ako ng pera. Naalala ni Moira, no? Ayan, no? Binigyan siya ng palimos. Tapos sabi pa nga ni Moira kayang-kaya ko kayong bilhin lahat. Sabi niya, nako, ikaw naman napaka-sensitive mo. Mainit lang talaga yung ulo ko kanina. Hayaan mo. Pakain lang ha. Pero babayaran kita bukas na bukas doble-doble. At saka pwede bang makahiram ng cellphone mo? Ibabalik ko rin naman bukas sa bukas, sabi nung ale, no? Nako, hindi ako naniniwala sa'yo. Mayaman ka, di ba? Sabi mo kanina, mapera ka. Tapos ngayon wala kang cellphone. Umalis ka na nga dito, sabi ni Moira na nako, wala namang kwenta tong karinderya mo Sabi, tapos pinagtatawanan siya ni siyang Susan sa ni Josa. Nadudum pala sila kumakain sila. Sabi na nga, abe, ikaw yan Moira, kaya narinig ko yung voice mo Galing sa impyerno. Sabi ni Josa, tika lang, ang sangsang na amoy, ang baho. Sabi ni Moira, no, wala kayong pakailam. Gusto kong kumain dito. Talagang inokray siya, inasar-asar siya ni na Josa saka ni Chang Susan Ayan, no. Mga ano pa nga kayo mga mukha pa nga kayo mabaho kaysa sa akin. Tapos talagang lumaban tong si Josa, no. Nako, oobra ka ba dyan, Moira, kay Josa? Bigla na lang siya napatras. So sabi no, Chang, talaga kayong amoy, ang baho Sabi ni Chang Susan, buti pa kumain na lang tayo. Sarap to. Longganisa. Tapos kinuha ni Moira yung pitaka ni Chang Susan. Ayan, no. Nasa gilid kasi. Inisnatch niya, tinakbo niya. Di pala wala palang laman yun. Nakakatawa to eksenang to Uy, habulin nyo, snatcher yan. Tatakbo na to si Moira. Ayan na, nagtatakbo na siya. Tapos habang hinahabol siya sa labas, biglaan na lang siya nahulog sa manhole. Sa malaking hukay. Ayan, puro yung bornal niya ng putik. Kakadiring baho niya, dirin-diri siya, tulungan niyo ako. Sabi ni yung Susan, snatcher yan, hayaan niyo, huwag yung tulungan. Moira, buti nga sa'yo, kinakarma ka na talaga. Sabi ni na Josa, nahulog, log. Nakatawa, pinagtutulungan nila Moira, hindi mo na kayang bumangon. Napakasangsang yan, napakabaho mo. Inaasar talaga, tulungan niyo ako, huwag niyo iwan dito. Sabi niya, buti nga sa'yo, talagang kinarma ka na talaga ngayon. Asar na asar yung dalawa, magkakampi Nagkakaisa sila ng iniisip kaya nakakatawa talaga Talagang tong dalawang to, mga ang kukulit Buti nga sa'yo, Moira, talagang minamalas ka na ngayon. Saan ka ngayon? Yan, napapala mo. Ayan Walang-wala ka na ngayon. Talagang nakakatoto eksena to tawa na siya ng tawanan Iniwan na lang siya. Tapos siya humingi siya ng tulong, hindi siya pinapakinggan. Samantalang itong si Doc Lindo, pinuntahan na nga itong si Doc Carlos para nga ibalita. Dahil alam niya kasi na hindi ito makakapagsalita kay RJ. Sabi ni RJ, hindi ko nasabi. Pinangunahan ako ng takot. Kakilala niyo po ba si Ma'am Moira? Oo, kilala ko siya. Pero nakilala ko lang naman siya dahil nga kay RJ. Sabi huwag mong sabihin na matagal na kayo magkakilala ni Ma'am Moira. Oo, pero nagkainuman lang kami noon at meron nangyari. Kung ganun may nangyari sa inyo, pero wala kayong relasyon ni Ma'am Moira, narinig sila ni RJ, bilang dumating, diba? At inaalala nga nila na anytime pwede nga itong magsalita si Moira, pwede silang ilaglag. Sabi ni RJ, may relasyon kayo ni Moira? Narinig sila. Siyempre magdadahilan na naman si Carlos, ang ating kontrabida. Sabi niya, ito kinukwento ko lang siya kay Lindon. Alam mo naman, kilala ko naman si Moira dahil napangasawa mo siya. Alam mo, hindi naman kami magka-close ni Moira. Nagkakausap lang kami kapag, alam mo na, nagkakaproblema kayo mag-asawa. Normal lang naman yan sa magkarelasyon.
Alam mo ba, pinapagalitan din ako ni Moira. Pinagbubuntunan niya rin ako ng galit kapag nagkakaroon kayo ng pagtatalo. Di ba nga magkasama tayo sa kalokohan. Sabi naman ni RJ, kung magkasama tayo sa kalokohan noon, bad boy ba ako? Para kay Moira, hindi. Mabuti kang ang tao eh. Gusto ko lang malaman, bakit ko siya pinakasalan? Sabi naman ni Carlos, no? Kasi noong time na yon, buntis na kasi si Moira. Yung nga, pinagbubuntis ng araw niya si Zoe. Pero mo nakalitis pa tong Carlos na to. Si Lindo napapatay na kay Carlos eh. Hindi niya maatim yung mga kasinungaling niya sinasabi. Samantala to si Zoe, ayan, tumatawag yung dad niya, sinagot niya. Sabi naman ni RJ, anak, Zoe, nasa Apex ka ba? O nasa bahay na? Dad, hinahanap ko po si ma'am. Di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag mo nang hanapin pa ang mami mo. Sabi naman ni Zoe, no dad, hindi mo na ako mapipigilan. Noong mga panahon na ikaw ang nakagawa ng kasalanan sa amin, hanggang sa nawalan ka ng memorya, di ba nandito ako para alagaan ka? Ngayon, kailangan ko naman hanapin si mami dahil mami ko siya. Sabi naman ni Michael, Lynette, biglaan naman yata to na pinatawag mo kami para sa dinner. Ang dami kasi nangyari. Siguro ito na may pagkakataon para magsalo-salo tayo dito sa niluto ko. Dumating na nga to si Regan saka si Harry at kasama si Lyndon. Inimbita sila, nandito na pala kayo eh. O siya, kumain na tayo. Nagharutan na naman yung dalawa, si Regan saka si Harry. Ayan no. Sabi, for sure, kung nandito pala si Doc RJ, hinatid ka dito, Annalyn. Ganon. Kung ganon, nasa East Ridge si tatay mo. Opo, Nay, kasi nagpa-check up po siya kanina dahil po sumugod po si Ma'am Moira sa bahay nila kagabi. Yun nga po, dahil po sumugod po si Ma'am Moira, pinalayas po siya ni tatay. Sabi naman ni Michael, nako, hindi kaya nababaliw na si Moira kasi nasa kalsada na. Sabi naman ni Lynette, kung ganun tama pala yung hinala ko, na pinalayas na nga pala talaga ni RJ itong si Moira kasi kanina nakita kami sa kalsada eh. Alam mo yung napakadungis sa itsura niya, ang baho niya, tapos mukhang nakainom. Talagang sa lansangan na siya nakatira. Sabi naman ni Annalyn, talaga po ba, Nay? Di ba po mayaman siya? Wala eh. Talagang nakita ko talaga sa kalsada kanina. Sabi naman ni Michael, baka naman nababaliw na. Sabi naman ni Lynette, nakakatakot. Di kaya mag-hire tayo ng bodyguard, anak? Ay, hindi na po natin kailangan yun. Nandiyan naman po si Tito Michael. Saka po sabi naman po ni tatay, kapag ginalaw tayo ni Ma'am Moira, tatawagan ko lang siya. Diba, ipapaalam ko kay tatay. Sabi naman ni Michael, Lynette, nandito naman ako, kaya wala kang dapat na ipag-alala, pagtatanggol kita. Sabi ni Lynette, naku, madadami pa si Doktora Denise. Sabi naman ni Michael, marami kaming kakampi mo. Si Moira, mag-isa lang siya, wala siyang magagawa. Sabi naman ni Regan, Regan Tibayan po at reservist, andito lang ako palagi, Tita Lynette. Sabi naman ni Harry, naku, umentra ka na naman. Ako, basta gagamitin ko yung pinag-aralan ko sa boxing. Sabi naman ni Doc Lyndon, naku, hayaan nyo na si Doktora Annalyn, kaya niya ng sarili niya. She's a strong woman and very intelligent. Sabi naman ni Regan, naku, yan ka na naman eh. Talagang pumaporma ka lang. Hindi, magkaibigan lang kami ni Annalyn. Todo paliwanag pa si yung Lyndon eh. Sabi naman ni Annalyn, tama na yan, kumain na tayo. Nagkainan na nga sila. Samantalang to si Moira, talagang napaka-pangit ng araw niya, 2 araw na, Talagang napakamalas niya na talaga. Talagang sobra-sobra na yung parusang binili sa kanya eh. Ang pangit talaga ng araw niya. Kaya napaupo na lamang siya sa isang tabi at umiiyak. Kumakagulgul ng iyak na para bang bata. Buti nga sa'yo, Moira, talagang kinakarma ka na ngayon. Samantala, hinahanap siya ni Zoe. Ayan. Ako talagang magkikita yung mag-ina. Ayan, hanggang sa nakita na nga siya ni Zoe. Ayan, pinarado yung sasakyan. At tinawag niya yung mami niya, Ma'am! Ayan, yung pagbaba ni Zoe, nagyakap pa niya agad yung dalawa. Siyempre, no choice na rin si Moira. Hindi niya na kailangan pa magtaray o pairalin yung pride niya dahil walang-wala na siya eh. Kinakailangan niya talaga ng taong tutulog sa kanya ngayon. Nakita siya agad ni Zoe. Ma'am, sorry ha. Kasi kinukontak kita kanina. Hindi mo sinasagot yung mga call ko. Sorry sa mga nagawa ko. Tapos nakarating na nga itong sinadyang Susan
At binalita nga kay Lynette na nakita nga nila si Moira kanina. Ayan, at talagang gulat na gulat 'tong si Lynette.